through experience sa mga nararanasan namin dito sa shop, talagang napatunayan namin ngayon na karamihan ng nagiging problema kung bakit mabilis na nagbo-blow by yung mga makina dahil po sa oil dilution. At dahil na rin po doon sa matagal na pag-change oil, pag-interval ng pag-change oil sa kanilang makina. At dahil na rin po doon sa hindi ko masabing hindi maganda, ulitin ko, at dahil na rin po doon sa langis na hindi na po nagmamatch doon sa kanilang engine. Kasi po, kung lumalakas na yung oil dilution nyo, dapat gagamitan nyo na yan ng langis na maganda, yung pinag-aralan, yung makabagong technology. Diba? Kasi yung mga langis may API yan eh. SN, yung kanilang service. No? So yung SN ngayon ang pinakamaganda, yung SN Plus. At yung mga langis na may GF6 na langis, yung SP GF6. So hanapin nyo po yan kung makakakita kayo. At iyan po ang magandang langis na gamitin. Bakit marami tayong customer na Isuzu ang sasakyan? Diyan tayo nag-umpisa, diyan din ang tayo magaling. Pero may kinalaman ba yung naghahalong langis at diesel? Meron naman, lagi naman. Marami na tayong nagawa. Oh. Hindi kasi meron tayong isang customer na nung nilagyan natin ng langis na maganda, nawala yung blow-by. Oo. Ngayon, halos karamihan ng mga sasakyan na dinadala sa atin, lalong-lalo na yung mga diesel, mapa Isuzu, mapa Mitsubishi, or kung ano pa, malakas ang blow-by. May kinalaman ba yung oil dilution, yung paghalo ng diesel sa langis doon sa loob ng makina? Meron naman, oo. Mahalo. Meron yung excess gas, natawag na ano yan, yung droplet. Droplet. Hindi naman nasusunog yun eh. So pag hindi nasusunog yun, saan ang punta nun? Yun yung pumupunta sa liner na huhugasan yung liner, nawa-wipe up yung langis. Kaya nagkakaroon ng friksyon. Lumuluwag yung liner. Ito ang tinatawag nating direct injection. Habang gumagana ang makina, magbubuga ng malakas na pressure ng fuel ang injector. At may makikita kayong mga droplets na yan. Mahuhulog yan sa crankcase at ito ay hahalo sa inyong langis. Magpapaulit-ulit ang prosesong yan at iyan ang magpapatabang sa langis sapagkat hahalo ang maraming fuel at ito ang tinatawag nating oil dilution. Tatabangan langis, ninipisan langis at magbubunga ito ng malaking problema sa ating makina. So yun yung pwedeng mag-backfire. Pwede rin. Parang yung second fire niya. Hindi kasi mayroong mga problema ngayon, lalo na yung mga gasoline na engine, yung TGDI, turbocharged gasoline direct injection. Ngayon, karamihan din naman ng mga diesel engine na ginagawa natin, direct injection din. Mas nauna nga yun eh. Diba? So dahil sa direct injection siya, malakas ang buga ng diesel, tapos karamihan, puro turbo pa, malakas din yung compression ng gasolina. Ng diesel. Sabihin natin yung diesel, malakas yung compression, tapos siguradong mayroong 1% ng fuel na hahalo sa langis. Yun yung sinasabi ng mga manufacturer kapag bago. Yung 1% lang. Pag luma, hindi lang 1%. Oo nga, actually 3.4% sa diesel at 2.4% sa gasolina. Yun yung bago. Ngayon naluluma na. Mas marami na. At saka siguro, yun ang talagang cause kung bakit nagkakaroon ng malakas na blow-by. Ang engine blow-by ay kapag ang mixtures ng fuel at ng hangin or ang combustion gases ay mag-leak sa pagitan ng cylinder wall or piston seals or piston rings, ito ay mapupunta sa crankcase. At habang lumalakas ang usok or ang steam na ito, ay nagiging palatandaan na rin ito na malaki na ang pagitan or clearance ng cylinder wall at ng piston rings. At ito ay hindi na rin maganda para sa makina. Chief, paano mo nga sasabihin na gano'n? Halimbawa, tulad dito, galing sa atin, nag-change oil. Di ba? Maganda naman yung langis na nilagay natin. Pero after 6 months, ayan na naman, lumakas na naman yung usok, lumakas na naman yung blow-by. Ano bang dahilan? Siyempre, na lumalagnaw din yung langis. Pag umahalo yung gasolina doon sa langis, lalagnaw at lalagnaw. O kung diesel man, lalagnaw siya. Nung araw ang problema, pag naluluma ang langis, lumalapot Bakit ngayon? Naluluma yung langis, lumalagnaw. Ngayon lumalagnaw. Bakit? Ang incomplete combustions or misfire or detonation
ay magriresulta ng soot. Ang duming ito kapag dumami ay magpapalapot ng langis at posibleng magdulot ng paghina ng daloy ng langis sa mga kasukasuan ng ating makina, internal parts at ng journal ng crankshaft at ng mga oil galleries. Yun nga yung dilution niya, yung kanyang, yung paghalo ng gasolina at saka Yung langis. doon sa langis. Ang oil dilutions o ang paghalo ng fuel sa langis ay magdudulot ng paghina ng viscosity ng langis at hihina ang mga films o balot ng langis sa mga metal parts at sa loob ng makina. Hindi makakatulong ang langis sa pagpapadulas ng mga pyesa, connecting rod bearings at crankshafts, at sa lahat ng mga pyesang kailangan ng lubricating actions ng langis. Dahil nga doon sa direct injection na, turbo pa. Oo. Di ba? Direct injection na turbo pa. Turbo pa, lumalakas yung kompresyon. Malakas talaga. Oo. Tapos kung nagkakaroon na nga ng problema yung injectors nila, ano mangyari? Maluwag na rin yung injector, over na rin, sobra na rin yung crudo o gasolinang lumalabas. Hindi lahat nasusunog yun. Yung hindi nasunog na gasolina, halo sa langis. at yung iba naman magmi-misfire. Oo, yun din yung nagkaano ng fuel knock mo. So, yun, malaki ang damage sa ano nun, sa cylinder wall. Oo, malaki. Oo. Pati sa piston mo, lahat na maraming madadamage. So, ibig sabihin, Chip, halimbawa, okay, sira na yung nozzle. Sabihin natin na worn out na yung nozzle. Ah, Bubugan ng malakas. oo. Tapos yung buga ng malakas na yon hindi kayang sunugin. Tapos may matitirang ano doon, na droplets ng diesel. Yeah. Yung iba, pwede siyang masunog for the second fire. Yung iba naman doon sa droplets, mahuhulog doon sa ilalim ng mapupunta na sa hahalo na sa langis. Sa langis. Ano ngayon ang masamang epekto noon sa makina mo? Ay, di syempre, tatabang yung langis mo. Habang Tapos? tumatagal, matagal ka mag-tensol, halo na yun. Hmm. Hanggang sa pati yung langis mo, flammable na rin. Isa sa posibilidad ng runaway ay dahil sa nasirang seal o sirang turbocharger na dahilan para ma-spray sa ignition chamber ang flammable na oil. Ang oil pump ay hindi kontrolado ng accelerator. Ang trabaho ng oil pump ay paikutin ang langis sa loob ng makina. Kaya naman kaya niyang pumasok sa loob ng ignition chamber at magkaroon ng runaway diesel phenomenon. Sabi nila, narinig ko si Otto Ranz, narinig kita Chip sa diesel, hindi naman masamang humalo ng konti yung sa langis Halimbawa, di ba, minsan nga pinanlilinis natin sa... Hindi, kung konti, okay yung konti. Pero habang ginagamit niya, padami ng padami yan Hindi mo na masabing ko konti yun. Dahil nga doon sa epekto ng sirang injectors. O sige, ano gagawin sa sirang injectors? Calibrate natin. Ika-calibrate mo. Para malagay sa tama. Kung halimbawa talagang sira na yung nozzle, Wala nang magagawa doon, kundi magpalit siya ng nozzle tip. magpapalit ng nozzle. Ngayon, yung bang halimbawa, Chip, may nagpunta sa atin dito, ay maganda yung langis na gamit ko, fully synthetic, 10,000 kilometers. Tapos nakikita natin medyo may usok na sa dipstick. Advisable ba 10,000 kilometers? Hindi naman kailangan 10,000. 5,000 lang talaga. Yung iba nga, Chip, 10,000 miles pa lalo na kung imported yung langis mo 10,000 miles nakalagay sa packaging. Paano yan? Nasisira na yung makina mo, naluluma. Siguro kung brand new, baka pwede pa. So, ano ang magiging epekto nun sa makina mo? Ayun nga, masisira makina. So, isang cause ba yun kaya lumalakas ang blow-by? Siyempre, nakakaroon ng friction, mahina na yung lubricant mo. Ayun nga di ba? Ang tagal na nating nagre-repair dito. Sabi ko nga, ba't ang daming Isuzu nagpapagawa sa atin? Ibig sabihin ba nun, mahina makina ng Isuzu? Bakit kakaunti ang Toyota? Bakit kakaunti Mitsubishi? Hindi, matibay ang Isuzu. Sobrang tibay nga. Bakit ang Mali dami? lang yung langis na ginagamit nila. Yun na nga, Chip. Sige, pagpunta natin sa langis. Ang sabi ng mga nakausap natin, huwag kang gumamit ng mga ordinaryong langis. Huwag kang gumamit ng pang-diesel lang. Kasi karamihan ng fully synthetic kasi diesel gas di ba? Huwag kang gumamit ng ang nakalagay sa packaging diesel lang kasi mayaman daw yan sa detergent. Pinaghalo-halo yung mga detergent na yun, calcium. Na-over. At isa daw yun sa nagkokos ng misfire. Sobrang ang dami. Mali nga kasi yung calcium daw, nagkokos daw talaga yan ng misfire. Ang mga bagong formuladong langis ngayon na may standard na API-SN, SN+, ay binawasan na ng malaking concentration ng calcium at dinagdagan naman ang concentration ng magnesium. Kung saan ayon sa pag-aaral,
ang LSPI ay sensitibo sa komposisyon ng langis. Ang low-speed pre-ignition ay nagdudulot ng mega knock at super knock ay maiiwasan sa mga TGDI engine. At dahil dito ay nagkaroon din ng mga makabagong formulasyon para naman sa mga diesel engine. Inayos nila ang chemical properties ng langis na ito upang makapagbigay ng mas magandang fuel economy, paglilinis sa makina, at ang superior engine protection na magagawa ng langis. Kung pwede sa bago, dahil mas lalo pwede sa luma. Pwede lalo. Mas maganda sa luma. Kasi na-experiment na nila yan. Ginawa na nila yan. Nagkaroon sila ng problema doon sa low speed pre-ignition. Dahil nga sa yung mga makina, pinaliit nila, ginawa pa nilang turbo, ginawa pa nilang direct injection. Maliit nga, pero tinodo naman nila yung kompresyon. Pinalakas nila talaga yung kompresyon. Tapos lumakas din yung makina. Tapos nagkaroon sila ng problema, hindi nila maayos. Ay, umahalo, sobrang lakas, umahalo na yung gasolina niya. Niya. Kasi nga may Nagbubloboy, hindi na kaya ng piston rin. Ang nangyari kasi, Chip, doon sa mga direct injection, yung buga nung injector atomize, di ba? Atomize. Atomize. So may droplet pa 'yon. Yung droplet hindi masusunog. Hindi masusunog 'yon. Ngayon, dahil daw sa nag-atomize 'yon, hindi kayang pasabugin kaagad 'yon. Yung ignition time niya nahati sa kalahati. So bago pa nung spark plug, meron nang nauunang fire. Nag-fire na muna siya. Nagpa-fire na kasi merong friction doon sa cylinder wall. At saka masyadong mainit masyadong mainit. Para gumawa ng apoy. Kaya yung droplet doon, hindi pa nagbe-vapor, pinapasabog na nung init doon sa wall. Init sa wall. Hindi nila kayang kontrolin yun. Kasi yun na yung langis. So ngayon, pinag-aralan talaga nila yung mga langis na ginagamit dito sa mga turbo direct injection, yung mga GDI na yan, gasoline direct injection. Inaral talaga nila na bawasan ng mga detergents. Kasi yung mga detergents, yan daw yung nagkokos ng misfire. Hindi sila nagdagdag, nagbawas kasi na-over. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin nila kung ano yung pinakamagandang langis. Pero kahit paano, na-solve nila doon sa bagong langis ngayon na API SN+. Tapos yung SP na GF6 na mga langis, yun yung pwede sa mga ganyang klase ng problema ng makina. So ngayon ang tanong ko, sa diesel, wala namang spark plug. Kaya lang meron ding detonation, meron ding misfire. At yung misfire na yun, saan ba nanggagaling yun, Chip? Wala namang spark plug yan. Ganun din yun. Hindi, kahit walang spark plug kasi mataas ang kompresyon, saka mainit talaga. Mainit. Yung sinasabi mong carbon, at saka yung carbon, nagkakarbon, nagbabaga yun. Hindi namamatay kahit naka-minor, kahit naka-RPM. Kasi puno na ng carbon yung manifold mo, o yung combustion chamber. Hindi, tuloy-tuloy ang baga nung nagbabaga yun. Yun yung nagpapasilbi rin sa excess gasoline. Doon sa nagiging misfire? Oo, sa nagiging misfire. Yun yung detonation, yung fuel knock. Fuel knock. Okay. Ngayon, kung i-compare mo, i-compare mo, yung gasoline engine na yan, kaya yan nagmi-misfire, meron ding carbon. Meron din. Di ba? Meron ding direct injection. Meron din. Meron ding turbo. Meron. At meron ding oil dilution, yung diesel engine. Sabihin mo na, itong Isuzu, yung mga Grandia na yan, lahat. May oil dilution din yan. Meron lahat. Itong bagong tuklas na langis na to, ito ang mas tama. Mas tama siya, oo. Kasi in-improve nila, pinag-aralan nila ngayon yung paano maaalis yung oil dilution na yun. Saka yung misfire, di ba? Tapos in-improve nila yan na ganun din naman. Porke ba binawasan yung detergent, dudumi na yung makina ng mga TGDI? Hindi naman, di ba? Hindi. Meron silang diesel engine. Meron silang gasoline engine. Pagpunta sa mga talyer, blow by yan. Overhaul na yan. Saan galing ang blow by?
Doon nga sa oil dilution. Sa oil dilution. Doon nag-uumpisa hanggang sa lumala ng lumala. Kaya nagkaka-blow by. Oo, at dahil ngayon, alam na nila yung problema kung saan nanggaling ang blow by. Gagamit pa ba sila ng mga langis na? Hindi, dapat gumamit kayo ng tamang langis para sa makina niya. Noong araw, may makikita kang commercial ng langis. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Pagdating ng basketball, laro ng basketball. Di ba? This portion is brought to you by. O, di ba? May mga ganun pa. O bakit ngayon wala kang makita na itong mga bagong langis ngayon ito ang magandang langis para sa makina mo? Wala din ngayon kasi magulo nga yung makina, iba-ibang dating eh. Oo. Hindi nila may offer para sa ibang makina. Para Dahil lang sa makina nilang ginawa. yun nga, Chip, kanina nga nabanggit mo na. Itong magagandang langis na yan, ang tamang-tama sa mga makinang na luma na. Na luma na. Oo, mas kasi, maganda. di ba, mas tamang-tama. Ngayon, dahil sa yun nga yung tama, itong mga makina na hindi pa ganun kalakas ang blow by, papayag ka ba na hindi nila maintindihan na itong langis na to yung tama? Mas magandang maintindihan nila na langis lang pala ang resulta. Kasi Chip, biro mo, may mga nakausap tayo, ano lang naman yan ginagamit ko lang panghatid sundo sa eskwela yan Di ba? Kulang sa init. O, kulang sa init. Malapit ang biyahe. Di ba ang oil dilution nangyayari kapag yung low speed ka lang? Oo, sa low speed. Di ba doon nangyayari yung oil dilution, yung naka-minor? Pag naka-minor, mababa ang minor, ay full compression kasi atrasado ang timing. Talagang i-compress ng todo-todo doon sa dulo bago mag-top, bago mag-fire. So, mas malakas sa crudo o sa gasolina pagka naka-idle. Saan na pupunta yung crudo? Ay, nasusunog din niya. Tapos yung iba sumusobra, umuhuga sa block. Pag nawawala ang fuel nauuna susunog niya yung crudo, nasusunog niya yung gasolina pagka naka-high speed ka. Saka yung high speed kasi konti lang ang gasolina hangin na makukuha mo. So, sobrang bilis, hindi nakakapasok ng full lahat. Kaya nga ginamitan nila ng turbo para maipasok pa nila yung hangin. Para makapasok pa kasi half compression na lang nangyayari. Yung mga butas nung injector, yun na yun Pero pag naluluma, yung injector mo, lumalaki butas. Lumalaki butas. Oo, nagkakaroon lang maraming excess gasoline. Maraming klase ng langis. Fully synthetic. Karamihan po ng mga ginagamit ngayon na langis talaga, kapag doon sa low speed pre-ignition, 0W20, 5W30. Yun ang ginagamit. At meron ding 5W40. Yun yung SN Plus at GF6. API GF6 SP. Ngayon mga kapatid, eto po. Maraming magandang langis. Baka naman, Chip, meron din bang langis na nire-process, Chip? Marami. Reprocess. Reprocess. Yung mga maruruming langis, ni-recycle lang nila. Baka yun ang mabili nila, pangit yun. Bili na lang kayo doon sa may brand, yung branded na langis. Branded at maganda talaga. Yung nagdaan sa manufacturer na maaayos. Yung alam mo kung saan minamanufacture. Ay, ano pa ba ang bibilin mo? Yung bang hindi mo alam kung saan galing? O dito ba, Chip, may bumibili ba ng used oil natin? Meron. Saan nila dinadala yun? Ewan ko. Puro putik na yun Lalong-lalo na yung mga nakikita nyong mga additives na hindi nyo alam kung sino gumawa. Advisable ba yun? Hindi advisable yun. Baka meron pinagmamalaki yun na detergent, yung calcium. Pwede din gamitin sa mga malalaking kumpanya. Kagari sa tornuhan. Lagay mo sa torno mo, lagay mo pero wag sa wag sa makina mo. So, ang ending natin, maraming mga sasakyan dito nagpapagawa sa amin, kaya namin nire-research ni Chip to. Karamihan ng problema nila, blow by. Kami naman, overhaul. Yun yung pinaka-the best. Pero meron kaming napatunayan na nung nakaraan lang, blow by, sinintensyahan na ni Chip ng overhaul. Ano nangyari? Naayos naman, change oil lang. Change oil, saka may ginawa ka, yun sa injector. Injector na naayos ko yung injector, tsaka yung barbula niya, inaayos ko. Nawala usok. Nawala usok, tapos sa barbula in-adjust, nag-change oil tayo. Ano yun, langis? Yung Repsol natin. Yung ating Repsol na 5W30. So mga kapatid, yun yung aming research na hindi namin nakumpletong ipaliwanag sa inyo nung nakaraan. Isa pala sa talagang nagbibigay ng problema sa atin,
yung langis na ginagamit nyo at yung pinagtatagal nyo yung change oil, interval. Gusto mo alagaan, change oil mo, alagaan mo lang sa langis para ka na nag-alaga ng baby. Oo. Kaya nga ang masasabi namin, sabi nung iba, hindi, ito yung brand ng langis na ginagamit ko, tutut. Tapos every 4,000, nagche-change oil ako. Ang hina na nga nung langis na ginamit mo, 4,000 kilometers ka pa magche-change oil. Ano epekto nun? Hindi ko Paano alam, kung malakas ang oil dilution niya? Ba't 4,000? Hindi, halimbawa, malakas ang oil dilution niya, tapos ang gamit niyang langis mahinang klase na nga. Anong mangyayari? Ay, yun na nga. Yun ang mga, yung pinag-uusapan natin, blow by ang abutin mo. Lalong bibilis yung pag-blow by. Oo. So ngayon, hindi. Ang sabi niya, sige, mahinang klase, 4,000. Masyado namang maagaya akong 3,000. Oo. Ito yung langis ko. Anong dapat gawin? Para humaba ng konti yung kanya. Magpalit ng langis. Magpalit ng langis. O, di ba? Napakasimple. Hindi lang namin masabi. Yung modelong langis ngayon, Oo. modelo na rin ang advanced technology. Advanced technology. Pwede mo na nga sabihin na 6,000 eh. Oo. Di ba? Kasi nga alam mo. Pero kung nakikita mo, ito pala tandaan cheap. Halimbawa, pagka change oil mo, nabawasan yung usok sa dipstick. Okay, napakaganda. Very positive yun. Tapos mga ilang buwan, umuusok na ulit. Anong dapat change oil mo na, di ba? Kasi ano lang ang ibig sabihin nun, hindi lumakas ang blow-by mo. Ang ibig sabihin lang nun, dumadami na yung diesel o gasolina humalo sa langis. Yun lang ang ibig sabihin nun. At saka po, yung mga injectors, gawin nyo ng bisyo. Yung mga injectors nyo, lalo na kung 10 taon na yung edad ng sasakyan nyo, gawin nyo ng bisyo, hanapin nyo ulit ito, hindi yung magpapapicture lang po kayo. Kasi po mga kapatid, may nagpupunta dito, nagpapapicture lang sa amin. Natin, palit ng nozzle. Palit ng nozzle. Nozzle tip lang naman, hindi naman yung assembly. Aba, saan pa kayo makakakita? Ika-calibrate ni Chip. Libre na yung kalas. Libre na lahat yun. Biro nyo, dadalhin nyo dito, kakalasin namin, ika-calibrate. Yun na, ang babayaran nyo lang, yung calibration lang. Yung kalas libre na, saan pa kayo? Chip. Okay na, yun na lang, pa-calibrate nyo. Pagka alam nyo matanda na yung nozzle nyo, pa-calibrate nyo na. Pa-calibrate nyo na. At kung sira naman talaga yon, makakabili naman tayo sa mga kaibigan natin. Pasay Jetco, Walco, Jason. So yan mga kapatid, babay muna. Okay. Sana maging malinaw sa inyo yung aming vlog. Pa tayo. May gagawin pa. Sumingit lang ako kasi may pupuntahan ako. Okay, babay muna mga kapatid. Bye-bye. Punta ulit kayo dito. Pa-picture ulit kayo. Thank you.